Bakit bawal mag-ipon ka barya? Baan tamanan madaka ng ipon ng barya? Isang dokumentaryo tungkol sa sikreto ng pera, ekonomiya at barya sa Pilipinas. Sa unang tingin, simpleng tanong lang ito. Bakit bawal mag-ipon ng barya? Pero sa likod ng payak na tanong, may isang mas malalim na usapin. Isang usaping tumatagos sa puso ng ekonomiya ng bansa, sa daloy ng negosyo at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Karaniwang maririnig natin, hoy, huwag mong iipunin ang mga barya. Nakakasama yan sa ekonomiya. Pero totoo ba talaga ito? Meron bang batas? At kung bawal nga, kanino? Bakit? At paano ito nagiging problema? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang buong kwento, ang kasaysayan ng barya, ang mekanismo ng money supply, ang problema ng coin hoarding, at kung bakit napakamahal ng paggawa ng barya kaya hindi dapat nawawala sa sirkulasyon ang maliliit na panukli. At higit sa lahat, malalaman natin kung paano nakaapekto ang pag-iipon ng barya sa ekonomiya, negosyo, presyo ng bilihin, get maging sa sariling bulsa natin. Sa bansa natin, madalas nating hindi pinapahalagahan ang barya. Nasa ilalim ng sofa, nasa bulsa ng pantalon, nasa alkansya, o minsan nasa lata ng biskwit, tirete, tambak. Wala sa sirkulasyon, pero sa mata ng ekonomiya, ang barya ay dugo ng maliit at pang-araw-araw na transaksyon. Kasama ang mga barya sa M1M, ang pinaka-liquid na pera, cash at coins na umiikot sa ekonomiya. At bawat piso, kahit barya lang, ay may trabaho, panukli, bayad sa pamasahe, pangbili ng tingi, pang-abono sa presyo, pang-ikot ng maliliit na negosyo. Kaya't noong unti-unting napansin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, na bumababa ang bilang ng baryang umiikot, nagsimulang maging seryoso ang problema. Ang tunay na dahilan, bakit ayaw ng bansa na nauubusan ng barya? 1. Coin shortage, isang tunay na krisis. Kung maraming Pilipino ang nag-iipon ng barya sa bahay, ang epekto niyan ay direkta, nawawala ng barya sa merkado. Hindi ito haka-haka, taon-taon, iwiwis ay pahawlanin at wayam. Iniulat ng BSP na mahigit 50% ng mga baryang nililikha nila ay hindi na bumabalik sa sirkulasyon. Saan napupunta? Alkansya, drawers, jars, collection na iwang kalat sa bahay nakatago bilang emergency funds. Kung konti ang barya sa labas, hindi makapagbigay ng panukli ang tindahan. Kapag walang panukli, nagmamahal ang bilihin. Kapag nagmamahal ang bilihin, ang tadatan nito at tasinis na kampay at tumatarong presyo. At ang inflation ay lumalala. Isang maliit na barya pero malaki ang epekto. Dutwa, mas mahal gumawa ng barya kaysa sa value nito. Ito ang nakakagulat na katotohanan. Ang paggawa ng karamihan sa ating baryang piso at sentimos ay mas mahal pa kaysa sa mismong halaga nila. Oo, mas mahal pa minsan gumawa ng utapiso kaysa sa 1 piso. Bakit? Dahil kailangang bilhin ang metal, kailangang tunawin, kailangang i-mint, kailangang ipamahagi, kailangang i-logistics sa buong bansa. Isipin mo, kung 1.7 bilyong piraso ng baryang piso ang nawawala sa sirkulasyon kada taon, ibig sabihin bilyon-bilyon din ang ginagastos ulit ng BSP para palitan ang mga naiipon sa bahay. At sino ang nagbabayad? Tayong lahat, sa buwis, sa inflation, sa gastos sa ekonomiya. 3. Ang effect sa negosyo, panukli crisis. Kapag pumunta kang sa tindahan at bumili ng tinapay na 7 pero penanintos ang ibinayad mo, kailangan nila ng 3 pambili ng panukli. Pero paano kung wala? Mangyayari ang isa sa mga sumusunod. Ibibigay nila ang sukli na may dagdag candy, hindi pera. Round off ng pataas ang presyo. Hindi ka mabibigyan ng tamang sukli. Magagalit ang customer. Mawawalan sila ng suki. Pero mas malala dito, sa laki ng coin shortage, maraming sari-sari store at market vendors ang tumigil sa pagbebenta ng murang tingi. Kapag walang tingi, tumataas ang minimum na bili, tumataas ang gastos ng mga consumer, lalong dumidikit ang mahihirap sa pader. Ang maliliit na negosyante ang pinakaapektado. 4. Pagbagal ng money circulation ipiproduce mas mahinang ekonomiya. Ang ekonomiya ay parang katawan ng tao. Kung ang dugo ay hindi umiikot, mamamatay ang parte ng katawan. Ganoon din ang pera. Kung hindi umiikot, humihina ang mga transaksyon, negosyo, kita, suweldo, paggalaw ng presyo. Ang pera ay dapat gumagalaw, ipinambibili, ipinangbabayad, ipinapahiram, hindi natutulog.
Kung maraming Pilipino ang nagtatago ng barya, bumabagal ang velocity of money, at iyon ay nakakaapekto sa buong bansa. Awal ba talaga mag-ipon ng barya? Ito ang madalas itanong ng mga tao. Legal ba itong bawal? Ang sagot, hindi bawal mag-ipon. Sa mayronanin, stand niya maribipon. Basta hindi ka nagtatago ng sobra, hindi mo sinasadyang mag-hoard, hindi mo ito ginagamit para makapanlamang sa iba, hindi mo ito ginagawang negosyo. Pero may mas malalim na paliwanag dito. Ang bawal ay ang coin hoarding. Ayon sa BSP at sa batas tungkol sa Philippine currency, illegal ang hoarding ng mga barya sa napakalaking dami para sa negosyo o pagtunaw ng metal. May mga kaso sa ibang bansa kung saan ang matatandang barya ay tinutunaw para gawing scrap metal dahil mas mahal ang metal kaysa sa value ng coin binibili at binubulk ang barya para i-convert sa raw metal sa black market. Bakit bawal? Dahil kada barya na nawawala sa merkado, kailangan muling gumastos ang gobyerno para palitan ito. Kung milyon ang nawawala, milyon din ang nalulugi. Sa Pilipinas, may ilang nahuhuling nagtatago ng sako-sakong barya drums, ng coins crates, ng low-denomination coins na ginagamit upang kumita sa illegal na pagtunaw. At iyon ang bawal sa batas. Psychology of coin hoarding. Bakit mahilig ang Pilipino mag-ipon ng barya? Hindi natin masisisi ang karaniwang tao. Ang barya ay magaan, madaling ipunin, hindi agad napapansin, hindi mabigat sa bulsa form ng tiyaga savings. Maraming Pilipino ang may alkansya para sa emergency tuition, pang Christmas, pang bakasyon, pang maintenance ng sasakyan, pang grocery tuwing sahod. Pero ang problema ay hindi ang pag-iipon, kundi kapag sobrang dami ng nag-iipon, sabay-sabay at hindi na ibinabalik sa ekonomiya ang barya. Katulad ito ng tubig sa balon. Kung lahat nag-iipon, walang pumapalit, matutuyo ang balon. Bakit niluwagan ang design ng barya? Napansin mo ba na halos pare-pareho ang itsura ng bagong barya? Simpleng silver, mas manipis, mas magaan. Hindi lang ito design choice. Ito ay economic strategy. Ginawa ito dahil mas mura ang production cost, mas practical ang sirkulasyon, mas madaling palitan, mas hindi target ng metal scrappers, mas madali para sa public transport and vending machines, mas madaling i-mint sa malalaking bilang, ginawa rin itong mas uniform para mahirap i-hoard at i-classify sa malaking scale. Hindi ibig sabihin ito na bawal mag-ipon ng barya. Pwede, pero responsibly. Narito ang dapat tandaan. On one, huwag mag-ipon ng sobra-sobra. Kung meron kang lampas 5,000 or 10,000 na puro barya sa bahay, mas mabuting i-deposit, ipapalit sa bangko gamitin sa grocery o bills. Nire-respeto ng BSP ang pag-iipon, pero kailangan nilang ibalik sa circulation ang mga coins. 2. Gumamit ng coin deposit machines sa mall. Sa mall may mga coin deposit machines ang BSP at partner banks. Doon mo maaaring ilagay ang mga barya mo kapalit ng stored value, e-wallet credit, or credit o deposit. Napakalaking tulong nito sa ekonomiya. 3. Ibalik ang barya sa sirkulasyon sa buwan-buwan na pagbili. Gamitin sa pamasahe, palengke, sari-sari store, vending machine, parking, grocery, self-checkout. Ang barya sa alkansya ay patay na pera. Ang barya sa labas ay buhay na pera. 4. Huwag tumanggap ng candy bilang sukli. Ito ang isa sa mga literal na epekto ng coin shortage. Kapag tumatanggap ka nito, para mo na ring sinasabing, okay lang na mawala ng barya ang bansa. 5. Pagkumpletuhin ang panukli. Good habit para sa buong ekonomiya. Simpleng ugali, malaking epekto. Pag may barya, umuusad ang bansa. May usad ang bansa. Hindi biro ang barya. Kahit senti, mahalaga. Nagpapaikot ito ng jeepney, tricycle, sari-sari store, palengke groceries, vending machines, toll gates, gas station, fast food bangko, public services. Isipin mo, ang buong Pilipinas ay literal na tumatakbo sa barya. Kung nawawala ito, napipilitang mag-adjust ang presyo. Kapag tumataas ang presyo, tayo ang unang tinatamaan. Ang bottom line, bawal ba mag-ipon ng barya? Hindi bawal, pero hindi dapat sobra and hindi dapat for illegal hoarding. Responsable ang pag-iipon. Ang mahalaga ay umiikot ang pera. Ang tunay na bawal ay ang pag-hoard ng pangnegosyo, ang pag-smuggle o pagtunaw, ang pag-imbak ng libu-libong piso na hindi na isinasama sa sirkulasyon.
Kung makakatulong kang ibalik sa merkado ang barya, kahit buwan-buwan, malaki ang ambag mo sa bansa. Sa huli, ang tanong ay hindi lang bakit bawal mag-ipon ng barya, kundi ano ang epekto ng sarili kong maliit na aksyon sa buong ekonomiya. Ang pag-iipon ng barya kapag ginawa ng tama ay isang magandang ugali. Pero kapag sobra, nagbubunga ito ng coin shortage, dagdag gastos sa gobyerno, pagmahal ng paninda, pagbagal ng negosyo, pagtaas ng inflation, paghina ng bansa. Sa maliit na hakbang, pwede tayong makatulong. Iikot ang barya, ibalik sa merkado, i-deposit, isauli bilang panukli, dahil ang barya kahit maliit ay bahagi ng malaki nating kinabukasan.